the same region there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. And the angel said to them, "Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a king wearing a magnificent crown." No, Dad, that's not it. Oh, really? Let me try it again. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a powerful, well-trained soldier. No, Dad, you did it again. That's not right. Okay, how about this? And this will be a sign for you. You will find a democratically elected president. What? No. A trendy motivational speaker. No way. A big tech CEO. A movie star. Time-traveling cyborg? No, none of those are right. The shepherds weren't going to find any of those. Okay then, little Miss Know-It-All. What did they find? For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling cloths and lying in a manger. Oh, that's right, a baby. Does that even make sense? A baby is totally helpless. Yeah, but if Jesus didn't come as a baby, then he would have known what it was like to grow up. But wait, why did he have to grow up? That's easy. To save us. Well then that means that the best part about Christmas is... the baby. Right, the baby. Oh, well, I guess it's time you get some sleep. We got a big day ahead of us tomorrow. No, we're not done with the story. Okay, just a little longer. And suddenly, there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom he is pleased. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito na naman po muli. Nasa inyong harapan po kami upang ilin kayo ngayong araw na to sa ating pananambahan. Bago ang lahat, tungan po muna tayo sa pag-aawitan na i-prepare po natin ang ating mga puso sa Panginoon upang siyang alayan ng papurit pagsamba na nagmumula po sa ating mga puso. Amen po ba? Tunay na itong nagdaan na mga buwan, itong taon na 2020, nakaranas tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Nandiyan yung nagkaroon ng volcanic eruption, nagkaroon ng COVID-19, na-alarma lahat, nag-ECQ, nag-MGCQ, nag-MECQ, nabalik-balik paulit-ulit, nagkaroon ng bagyo, bumaha. Pero ang Panginoon ay nananatiling tapat sa atin. Amen po ba? Ang daming tao na na-stress, ang daming tao na nagkakaroon ng kabagabagan sa kanilang mga puso dahil sa mga pangyayaring ito. Pero sabi na, binibigyan tayo ng Panginoon ng kapayapaan at nagawa pa rin natin
tunay na Panginoon na binuwis mo, Panginoon, sa ang iyong buhay, Panginoon, para sa amin. Kahangal po, Panginoon, ang iyong pag-ibig, Panginoon. Ikaw ay mabuti, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord. Amazing love, the one comes to me, the kindness of mercy, the perfect love, wholeheartedly, my soul undeserving. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Behold the rose, age to age, and hour by hour. The dead
Isang pinagpalang araw po sa bawat isa na nag-tune in sa broadcast na ito ng Montalban Community Church of Jesus Christ. Ang aming dalangin po na kayo ay mapagpala sa inyo pong mapapanood at maririnig. Sa Diyos po ang kapurihan. Tuwing December, bilang tradisyon ay pinagdiriwang natin ng marami sa atin ang Christmas. Pero ang tanong ko ay, ito ba'y iniutos ng Diyos na i-celebrate? Ano ba ang gusto ng Diyos para sa akin at sa iyo bilang totoong born-again Christian kapag dumarating ang season na ito tungkol sa kapanganakan ni Kristo? Pakinggan natin ang sinabi ni Propeta Isaias. Sa Isaiah chapter 8 verse 20, ito ang sabi niya, "Ang kautusan at katuruan ng Panginoon ay dapat ninyong pakinggan. Kapag may mga nagsasabi ng mga bagay na salungat sa mga itinuturo ng Panginoon, nadidiliman pa ang pag-iisip ng mga taong iyon." Ang tanong ko, ang celebration ba natin ng kapanganakan ni Kristo ay naaayon sa mga sinabi niya sa kanyang mga salita na itinuturo sa atin? Ano ba yung dapat na basihan kung tama ang pagdiriwang na ginagawa natin kung December? Walang iba kundi ang salita ng Diyos na nasulat sa Biblia. Kapag hindi naaayon ang mga ginagawa natin, ang sabi ni Isaias, ay maaaring wala pa ang liwanag sa atin o ang buhay na walang hanggan ng Diyos dahil madilim pa ang mga pag-iisip natin. O maaaring ligtas na tayo pero hinahadlangan natin ang liwanag ng Espiritu Santo na baguhin ang ating mga isipan dahil nakikiayon pa rin tayo sa mga taga-sanlibutan. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma sa kabanatang 12? Sabi niya sa Roma chapter 12 verse 2, "Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos o ganap." Kaya kapag dumarating ang Kapaskuhan, hindi mo malaman kung sino ang tunay na born-again Christian sa hindi. Dahil maski ang mga tunay na mananampalataya ay ginagawa din ang ginagawa ng mga hindi. Ano bang iniuutos ng Diyos sa iyo at sa akin noong gabing ipanganak si Kristo? Sabi ng Lucas chapter 2 verses 8 to 20, sabi dito, "Malapit sa Bethlehem, may mga pastol na nasa parak at nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at nagningning sa paligid nila ang nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Ganoon na lang ang pagkatakot nila. Pero sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Itong palatandaan upang makilala ninyo siya. Makikita ninyo ang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban." Pagkatapos magsalita ng anghel, biglang nagpakita ang napakaraming anghel at sama-sama silang nagpuri sa Diyos. Sinabi nila, "Purihin ang Diyos sa langit, may kapayapaan na sa lupa sa mga taong kinalulugdan niya." Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, nag-usap-usap ang mga pastor, "Tayo na sa Bethlehem at tingnan natin ang mga pangyayaring sinabi sa atin ng Panginoon." Kaya nagmamadali silang pumunta sa Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. At isinalaysay nila ang mga sinabi sa kanila ng anghel tungkol sa sanggol. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastor. Pero iningatan ito ni Maria sa kanyang puso at pinagbulay-bulayan ang lahat ng ito. Bumalik sa parang ang mga pastol na labis ang pagpupuri sa Diyos
dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita na ayon nga sa sinabi ng anghel. Ano bang iniutos ng Diyos sa atin noong gabing ipinanganak ang ating Panginoong Hesus? Una, hindi tayo inutusang ipagdiwang at ipaganda ang kapanganakan ni Kristo. Kung ating babalikan ang Lucas chapter 2, verse 8 hanggang 10, sabi dito, malapit sa Bethlehem may mga pastol na nasa parang at nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at nagningning sa paligid nila ang nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Gaano na lang ang pagkatakot nila, pero sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita. Alam niyo, kung ating susuriin ang mga salita ng Diyos na nabasa natin at narinig, yung anghel, hindi sinabi sa kanila na i-celebrate nila, kundi nag-announce lang siya, nagpahayag lang siya doon sa mga pastol. Ang sabi din niya doon sa kanila na huwag kayong matakot. Hindi katulad ngayon, maraming mga tao na sila'y natatakot na maaaring wala silang pera o hindi sapat ang kanilang pera para ipambili ng mga regalo sa kanilang mga inaanak o sa kanilang mga mahal sa buhay, o hindi sila makabili ng mga dekorasyon dahil ang sabi ng mga tao, pag walang dekorasyon yung bahay mo, wala daw Christmas spirit, o maaaring natatakot sila dahil wala silang pera o kulang ang pera nila para pang Noche Buena. Alam niyo mga kapatid, kung nais ng Diyos na tayo ay mag-celebrate, sinabi niya sa mga pastol na gawin nila ito sa pamamagitan ng anghel na isinugo niya. Maring sinabi ng Diyos na ano yung dahilan, bakit kinakailangan nilang mag-celebrate, paano nila ito i-celebrate, at kailan nila ito i-celebrate. Simula pa nung lumang tipan, kapag ang Diyos ay nais niya na ang kanyang bayan ay magdiwang, mag-celebrate, magbibigay siya ng mga specific instructions sa kanyang bayan. No? Pakinggan natin sa Old Testament, sa Levitico chapter 23, verse 1 and 2. Ang sabi dito, at nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, magsalita ka sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, ito ang mga takdang kapistahan sa Panginoon na inyong ipahayag bilang mga banal na pagpupulong. Sa buong chapter 23 ng Levitico, ito lamang ang mga itinakdang kapistahan ng Diyos sa Israel. Ito lamang. Sa lingguhang pagtitipon, yung pamamahinga o Sabat. Sabi sa verse 3, yun ay tuwing Sabado. Mula Biyernes ng alas 6 ng gabi hanggang Sabado ng alas 6 ng gabi. Kasi sa mga Hudyo, ang pagpapalit ng araw ay tuwing ika-alas 6 ng gabi. Yun namang taunang pagtitipon ay tinakda ng Diyos sa kanila. Una, yung tinatawag na Paskwa o Passover sa verses 4 and 5. Ikalawa, yung tinapay na walang pangpaalsa o unleavened bread sa verses 6 to 8. Ikatlo, yung unang bunga o first fruits sa verses 9 to 14. Ikaapat, yung Pentecostes o yung wave loaves na iwinawagayway nila sa harapan ng Panginoon sa verses 15 up to 22. Sa ikalima naman, ikalimang feast day na itinakda ng Panginoon sa Israel ay yung mga trumpeta o Feast of Trumpets na mababasa natin sa verses 23 to 25. Sunod yung pagtubos o Feast of Atonement sa verses 26 to 38, at ang kahuli-hulihan, yung mga kubol o Feast of Tabernacles na mababasa natin sa verses 39 to 44. Na may mga gawaing Kristiyano ngayon na ito ay sineselebrate nila katulad ng Feast of Tabernacles, pero sa akin ay hindi ko naman sila hinahatulan kung bakit nila ito ginagawa. Pero alam ninyo, buod dito sa mga nabanggit ko, wala nang ibang mga kapistahan o pagdiriwang na itinakda ang Diyos
At para sa akin, kapag ginawa natin ito, gumawa tayo ng iba pang mga kapistahan, ito ay paglabag sa mga iniuutos ng Diyos. Sa bagong tipan, ang mga born-again Christians, tayo na mga iniligtas ng Panginoon, ay hindi na inuutusan ng Diyos na gawin natin ang mga pagdiriwang na ito sa Old Testament dahil ito ay isinakatuparan na ng ating Panginoong Hesus sa kanyang kamatayan at pagkabuhay maguli. Pakinggan natin ang sabi ni Apostol Pablo sa Colossus chapter 2 verses 16 to 17. Kaya nga, huwag na kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin o kung ano ang dapat gawin tuwing kapistahan, pista ng pagsisimula ng buwan o araw ng pamamahinga. Sa verse 17, ang sabi niya, anino lang ang mga ito ng inaasahan noon na darating at si Kristo ang katuparan nito. So hindi na natin dapat gawin pa itong mga pagdiriwang na ito dahil tinupad na ito ni Kristo sa kanyang kamatayan sa krus at pagkabuhay maguli. Ngayon, sa bagong tipan, meron lang kaisa-isang pagdiriwang na iniutos ng Diyos sa ating mga born-again Christians na i-observe natin, gawin natin, at walang iba kundi yung tinatawag na hapunan ng Panginoon o the Lord's Supper. Sa 1 Corinto chapter 5 verses 7 to 8, sabi dito, kaya alisin ninyo ang lumang pampaalsa na walang iba kundi ang kasalanan, upang maging bago at malinis kayo. Sa katunayan, nilinis na kayo dahil inialay si Kristo para sa atin. Tulad siya ng tupang iniaalay tuwing pista ng paglampas ng anghel o yung Feast of Passover. Alam natin yun, napag-aralan natin yun anong gabi bago sila nakalaya sa Ehipto ay pinadala ng Diyos yung anghel na pumatay doon sa mga panganay ng mga Ehipsyo at bawat bahay na makita niyang may pahid ng dugo ng kordero na kinatay ay lalampasan niya. Kaya sabi sa verse 8, kaya ipagdiwang natin ang pistang ito. Ano yun? Hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang pampaalsa, kundi ng tinapay na walang pampaalsa, nang ibig sabihin ay talikuran na natin ang dati nating mga kasalanan at kasamaan at mamuhay na tayo ng malinis at tapat. Mamaya tayo ay maghahapunan ng Panginoon, no? At sabi nga, ihanda natin ang mga puso. Alam nyo, yung sabi nga dito, Christ is our Passover. O si Jesus ang ating Pasko o Pasko. Kaya yung sinasabing Pasko, ito ay Paskwa o Passover sa English. Kaya sa totoo lang mga kapatid, ang tunay na Pasko, hindi yung pagkasilang ng Panginoon, kundi yung kamatayan ng Panginoon bilang kordero ng Diyos, katulad nung nangyari sa Exodo, na pinatay para makalaya ang mga Israelita. Kaya yun po ang katotohanan. Ang Pasko po ay Paskwa o Passover. At ang inaalala dito natin ay ang kamatayan ng Panginoon, hindi yung kanyang pagkasilang. Pakinggan natin ang 1 Corinto chapter 11 verses 23 to 26. Sabi dito ni Apostol Pablo, ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing traidorin ang Panginoong Hesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito. So sinabi niya, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Pagkatapos nilang kumain, ganoon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inumin ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo o bagong tipan. Tuwing iinumin ninyo ito,
Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng inuming ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya alam po ninyo, ito lang yung tanging feast o pagdiriwang na iniutos ng ating Panginoong Hesus sa ating mga born again Christians para alalahanin yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagkabuhay na muli, at yung kanyang pagbabalik muli. Wala nang iba. Ito po ay remembrance service. Hindi yung tinapay at yung ubas ay nagiging totoong katawan ng Panginoon. Hindi po. Ito ay remembrance service. Ginagawa natin ito bilang pag-alaala sa Kanya. Kaya nga po yung pagdiriwang o celebration na tinatawag nating Pasko, ito'y hindi iniutos ng Diyos sa atin dahil, alam nyo, sa isipan ng Panginoon, ang araw ng kamatayan ay mas mahalaga kaysa sa araw ng kapanganakan. Pakinggan natin ang Mangangaral, chapter 7, verse 1 sa Lumang Tipan. Ang malinis na pangalan ay mas mabuti kaysa sa mamahaling pabango, at ang araw ng kamatayan ay mas mabuti kaysa sa araw ng kapanganakan. Kaya alam nyo, sa totoo lang, hindi naman sa ako ay killjoy, sinasabi ko lang po ang totoo. Yung mga unang Kristiyano, hindi sila nagse-celebrate ng birthday nila. Dahil sa Biblia po, dalawa lang ang nag-celebrate, dalawa lang ang nasulat na nag-celebrate ng birthday. Una, yung Pharaoh nung panahon ni Joseph sa Egypt, at pangalawa, si Haring Herodes nung panahon ng Panginoong Hesukristo ay nililitis. Kaya mga Christians nung araw, they do not celebrate their birthdays because for them, it is a pagan tradition, hindi Kristiyanong tradition yun. Well, if you celebrate your birthday, nagpapasalamat ka sa Panginoon, well and good, walang masama doon. Pero kung ibig sabihin na masyadong binibigyan ng halaga ito, I think sa Biblia, hindi ito masyadong binibigyan ng halaga. Alam po ninyo, ang Christmas ay, sa totoo lang, ito ay nagmula sa mga pagano. It is of pagan origin. Yung mga unang apostol at Kristiyano, hindi nila ito ipinagdiwang. Kaya nga po kung ating babasahin ang Biblia sa Bagong Tipan, hindi ito binanggit even doon sa aklat na mga gawa at sa mga sulat ng mga apostol sa Iglesia ng Panginoon. Kailan at saan ito nagsimula? Itong pagdiriwang ng sinasabing Pasko. Noong November 10, 2003, may sinulat si Pastor David C. Pack na article na entitled The True Origin of Christmas. Ang totoong pinagmulan ng Pasko sa Tagalog. And he wrote, sabi niya, nearly all aspects of Christmas observance have their roots in Roman custom and religion. Ito ay kaugalian ng mga paganong Romano. Sabi niya, consider the following admission from a large American newspaper, the Buffalo News, November 22, 1984. The earliest reference to Christmas being marked on December 25 comes from the 2nd century after Jesus' birth. Ito pala ay nagsimula lang 200 years pagkatapos na ang Panginoong Hesus ay ipanganak. It is considered likely the first Christmas celebrations were in reaction to the Roman Saturnalia. Ito po ay harvest festival that marked the winter solstice o the return of the sun. Kasi ang paniniwala nila noon, sa buwan na ito ng Disyembre ay mahaba ang gabi, pero may araw po na babalik, I think December 25, na bumabalik na yung mas mahaba ng araw, yung liwanag, Kaya yung kanilang pagdiriwang na ito ay para parangalan yung Diyos-Diyosan na si Saturn. Kaya ito ay tinawag na Saturnalia. Si Saturn ay Diyos ng pagtatanim, the God of agriculture. Now, sabi po dito ni David Pack na
Kinote niya sa Buffalo News, sabi niya ganyan, Saturnalia was a rowdy time. Magulong panahon, no? Much opposed by the more austere leaders among the still minority Christian sect. So ito po ay hindi sinang-ayunan ng mga totoong Kristiyano nung panahon na yon. Christmas developed, one scholar says, as a means of replacing worship of the sun with worship of the sun. So para palitan yung pagsamba sa araw, pinalitan nila ito ng pagsamba sa anak, no? By 529 AD or Common Era, after Christianity had become the official state religion of the Roman Empire, dahil dineklara ni Emperor Constantine the Great na ang magiging official religion ng Roma ay Christianity, si Emperor Justinian made Christmas a civic holiday. Kaya nga yung mga tao ngayon pagbatian, di ba, kung hindi Merry Xmas, Happy Holidays, no? Tuloy natin. The celebration of Christmas reached its peak, some would say its worst moments, in the medieval period, when it became a time for conspicuous consumption and unequaled revelry. Kaya hindi nyo napansin, di ba, pag Pasko, pag bisperas ng Pasko, anong ginagawa ng mga tao? Nagiinuman, papatugtog ng mga video kay naubod ng lakas, di ba? Naglalasingan, no? Nagpa-party doon sa kalsada. Ganun pala yun. Nakuha pala yun nung araw sa kaugalian ng mga paganong Romano. Papansin natin na kapag sumasapit ang Pasko, sabi ng mga tao na kaya namin ito ginagawa dahil ito ay kapanganakan ni Kristo. Pero pansinin nyo na pinagdiriwang ito minus Christ. Wala talaga si Kristo. No? Marami sa mga kaugaliang ating ginagawa tuwing Pasko ay sa totoo lang, ulitin ko muli, ay nagmula sa mga pagano during the Roman Feast of Saturnalia. Now, ituloy natin yung sinulat ni Pastor David C. Pack. Now, read this quote under Christmas. In the Roman world, the Saturnalia, o December 17 yun, sinisimulan nilang i-celebrate, was a time of merrymaking and exchanging of gifts. Kaya hindi nyo napansin pag Christmas, may mga exchange gifts, bibigayan na regalo, at yung mga tao talagang nagpapakasaya. December 25 was also regarded as the birth date of the Iranian mystery god Mitra, the son of righteousness. Sa totoo lang, si Jesus hindi naman pinanganak ng December 25. Bakit? Tag-ulan yun, winter. Kaya yung mga, ito nabasa natin kanina, yung mga pastol sa parang, hindi nila mailalabas yung mga alaga nilang tupa, yung kawan nila, dahil tag-ulan. Kaya si Jesus hindi pinanganak ng December 25. Ang sabi ng mga scholars, pinanganak siya mga late September. Yun po ang sabi. Tuloy natin. On the Roman New Year, January 1, houses were decorated with greenery and lights, and gifts were given to children and the poor. So yun daw mga tahanan talagang dinedekorasyonan. Katulad natin ngayon, di ba? Nagdedekorasyon tayo ng mga parol, Santa Claus, no? At ang mga ilaw, di ba? At nagbibigay tayo sa mga bata at sa mga mahihirap. Na, tuloy natin. To these observances were added the German and Celtic Yule rites when the Teutonic tribes penetrated into Gaul, Britain, and Central Europe. Kaya yung mga ginagawa natin na kissing under the mistletoe, yung mga ganon, ano yun? Kaugalian ng mga pagano yun. No? Hindi, kaugalian na Kristiyano, hindi tinuro sa atin ng Biblia yun. Sabi dito, food and good fellowship, yung ang pagtitipon, yung mga Noche Buena, the Yule log and the Yule cakes, greenery and fir trees, gifts and greetings, all commemorated different aspects of this festive season. Kaya hindi ba nagbibigayan tayo ng mga Christmas cards, nagbabatian tayo, di ba? Sa cellphone, binabati natin ang bawat isa ng Merry Christmas, no?
Sabi dito, fires and lights, yun nga, ang mga maliliwanag na bagay, symbols of warmth and lasting life, have always been associated with the winter festival, both pagan and Christian. Ito ay hinalaw ni Pastor David sa Encyclopedia Britannica, 15th edition, volume 2, page 903. Kaya kung kayo may pagkakataon, tingnan ninyo sa Google. Hanapin nyo sa Google ito at mababasa ninyo, makikita ninyo ito. Sa totoo lang, yung ating mga kaugalian, lalo na kung Kapaskuhan, ay hindi talaga Kristiyano, kundi ito ay nagmula sa mga pagano. Yung pagbibigay ng mga exchange gifts, no, ulitin ko ulit, Christmas cards, yung mga Christmas lights, decoration, Christmas tree, Noche Buena, caroling, yung parol. Sa totoo lang, alam niyo ba yung parol? Simbolo ito ng Diablo. Ang tawag doon, pentagram, no ha? And most of all, Santa Claus at ang iba pang mga bagay, wala itong relasyon kay Kristo. Ano ang sabi ng Panginoon tungkol dito? Sa Mateo chapter 7, verses 6 to 9, ito ang sabi ng ating Panginoon. Sinagot sila ni Jesus, tamang-tama ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo na mga pakitang tao. Ayon sa isinulat niya, sinabi ng Diyos na iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. O bakit tayo nagsisimbang gabi pag Pasko, pagsapit ng December 16? Hindi naman actually para luwalhatiin ng Diyos eh. Kaya marami nagsisimba, ginagawa ang simbang gabi dahil meron silang hinihiling sa Diyos na kasi ang paniniwala ng marami, kapag nabuo mo yung siyam na gabi na yun, ay ikaw ay pagpapalain ng Diyos, no? Tuloy natin ang sinabi ng Panginoon. Sa verse 7, walang kabuluhan ng kanilang pagsamba sa akin, dahil ang mga tinuturo nila ay mga utos lang ng tao. Sinusuway ninyong utos ng Diyos at ang sinusunod ay mga tradisyon ng tao. Sinabi pa ni Jesus, mahusay kayo sa pagpapawalang bisa sa mga utos ng Diyos para masunod ninyo ang inyong mga tradisyon. Alam niyo mga kapatid, makinig kayo. Hindi dahil masayang kapaligiran kapag Kapaskuhan o maraming pera dahil mga bonus, hindi ba? Maraming nagbibigayan, maraming pagkain, at nagsasama-sama ang pamilya, ay sa Diyos na. Kung hindi ito naaayon sa salita ng Diyos, hindi ito sa Diyos. Now, anong iniutos sa atin ng Panginoon? Noong gabing ipinanganak ang ating Panginoong Hesus, dahil doon nagsimula yung sinasabing Pasko di ba? Pero anong iniutos sa atin ng Panginoon? Ikalawa, inuutusan lamang tayo na magalak dahil sa ginawa ng Panginoon. Sa Lucas chapter 2, verses 10 to 12, sabi dito, pero sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Ito ang palatandaan upang makilala ninyo siya. Makikita ninyong sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Dito natin makikita na tayo ay inutusan ng Diyos na magalak, hindi dahil sa mga bagay na yung mapera, yung mga handaan, o yung mga bonus, di ba? 13-month pay. Tayo inutusan dito na magalak dahil doon sa mabuting balita, sabi ng anghel, na magdadala ng napakalaking kagalakan sa lahat ng tao. Bakit? Dahil ang sanggol na isinilang noong gabing yun, 2,000 years ago, ay katuparan o fulfillment ng lahat ng mga propesiya sa lumang tipan na
nagpapatunay na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga ipinangako. Kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya, kahit na milyon-bilyong taon pa nakakaraan. Bagamat ang ating Panginoong Yesus ay sinakatuparan niya lahat ng mga propesiya tungkol sa kanya sa Lumang Tipan, dito binanggit nung anghel na ang 5 propesiya na ito ang dapat na maging dahilan natin kung bakit dapat tayong magalak. No? Hindi yung nagagalak tayo dahil doon sa mga nakikita natin sa ating kapaligiran. Una, sabi nga dito, na ito ay isisilang sa Bethlehem. Sabi nga sa verse 11a, sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem. Ano ba yung propesiya sa ating Panginoong Yesus? Sa Micas chapter 5 verse 2, sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Juda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. Halimbawa, ikaw ay nakasakay sa barko at yung barko ay lulubog na at may nagradyo na ang sabi, yung rescue daw ay papunta na doon sa barko nyo. Nung dumating yung rescue, ano ang mararamdaman mo? Di ba magagalak ka? Lahat tayong mga tao ay nakatalaga sa walang hanggang kaparusahan, sa impyerno at sa lawa ng apoy. Pero ang Diyos ay nangako na magpapadala ng rescuer natin. Kaya kapag dumating yung magre-rescue sa atin, anong mararamdaman mo? Halimbawa doon sa barko, papansinin mo pa ba yung mga ginto mo, yung mga alahas mo, yung mga kayamanan mo na dinala doon sa barko, yung mga magagandang damit, magagandang mga cellphone, magagandang mga bagay. Hindi mo napapansinin yun. Bakit? Dahil ang mahalaga, yung magre-rescue sa'yo. Nagagala ka dahil hindi ka mapapahamak dahil merong magre-rescue sa'yo. Kaya nga alam niyo, ito lamang yung dahilan bakit dapat tayong magalak dahil yung ipinangakong rescuer sa atin ay dumating na 2,000 years ago. Hallelujah! Pangalawang propesiya na ito, sabi nga ng anghel, sapagkat isinilang sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David. So ikalawang propesiya na dapat tayong magalak, ito'y magmumula sa lahi ni Haring David. Sabi nga sa verse 11b, anong sabi ng anghel kay Maria sa Lucas chapter 1, verses 32 to 33? Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay pangwalang hanggan. Alam niyo, ang Diyos nangako hindi lamang ng rescuer o tagapagligtas, kundi nangako din ang Diyos na yung sanggol ni pinanganak 2,000 years ago ay hari na itatatag niya ang kanyang kaharian magpawalang hanggan at ang kanyang paghahari ay in righteousness and justice. Kaya nga kapag itinatag niya yung kanyang kaharian at naghahari na siya, tapos na yung panahon na itong mundo'y paghaharian ng mga korap, ng mga masasama at yung mga pinuno na sinasamantala nila ang mga tao. Dahil pag naghari ang Panginoong Hesus na ipinanganak 2,000 years ago, ang kanyang pamahalaan ay will be established in unending peace. Walang katapusang kapayapaan. Kaya alam ninyo, itong mga nakikita natin, mga korap ngayon, mawawala na yan, matatapos yan. At ang maghahari ay ang Panginoong Hesus. No? Hindi na tayo maiinis pa, hindi na tayo mabubugnot pa dahil pag narinig natin yung mga korap na mga namumuno natin sa totoo lang, iba nararamdaman natin. Pero alam nyo, matatapos din yan. Kaya ito ang dapat na dahilan bakit tayo ay nagagalak, hindi dahil sa ano pa mang dahilan. Ikatlo na propesiya
na ito lamang ay pinangakong tagapagligtas ng mga tao sa kasalanan. Sabi nga ng anghel, isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas. Yun ang katuparan sa verse 11c. Anong sabi ng Mateo chapter 1 verses 21 to 22? Sabi ni Anghel Gabriel kay Jose, manganganak siya ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Itong tagapagligtas na ipinanganak ay ililigtas tayo mga makasalanan, hindi dahil tayo ay naging mabait o inayos natin ang buhay natin o tayo nagbago. No? Dahil sa totoo lang, hindi naman tayo karapat-dapat No? Ililigtas tayo hindi dahil nasunod natin ang kanyang mga kautusan, but only by His grace, biyaya, kagandahang loob, na ibig sabihin, binibigay sa atin ng Diyos yung bagay na hindi tayo karapat-dapat. Ano yun? Kapatawaran, buhay na walang hanggan, no? Yung ating buhay sa langit, sa darating na panahon, yung Holy Spirit. Hindi tayo karapat-dapat sa mga bagay na ito, pero ibinibigay sa atin ng Diyos. At yung karapat-dapat tayo, hindi ibinibigay ng Diyos. Halimbawa, yung parusa, no? Dahil ang Diyos mahabagin. Kaya alam nyo, mga kapatid, ito yung dahilan kung bakit tayo dapat magalak. Wala nang iba. Ang ikaapat na propesiya na sinabi ng anghel sa mga pastol ay ito lamang ang Kristo o ang Mesiyas, yung hinirang ng Diyos upang maging Panginoon ng lahat. Sabi nga sa verse 11d, yung inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. No? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa verses 2, 9 to 11, at dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at mapupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At para sa kaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Bakit itong dapat na maging kagalakan natin? Dahil yung sanggol na ipinanganak noon 2,000 years ago, doon sa isang sabsaban, ito lamang yung hinirang o yung pinahira ng langis o yung Mesaya na pinili ng Diyos para maging Panginoon ng lahat. Tandaan natin, Panginoon ng lahat. Ibig sabihin, pag Panginoon ng lahat, may kapangyarihan siya sa lahat. Alam mo, bilang Panginoon ng ating Panginoong Yesus, tinalo niya ang kasalanan at kamatayan. At napagtagumpayan niya ang impyerno at ang libingan. Kaya nga kapag tayo nagtiwala sa Kanya sa pamamagitan ng pagsuko ng buhay natin sa Kanyang Lordship, tinalo niya ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan para sa atin. At pinagtagumpayan niya ang impyerno at ang libingan para sa atin. Kaya nga alam nyo, pag tayo namatay, hindi tayo mananatili sa libingan. Hindi tayo mapupunta ng impyerno. Bakit? Napagtagumpayan ng Panginoong Yesus ang lahat ng iyon. Dahil at tayo'y Kanyang bubuhayin muli at makakasama natin siya magpawalang hanggan dahil siya ang Panginoon ng langit at ang lupa. Kaya ito mga kapatid ang dapat nating maging kagalakan. Hindi yung mga bagay na walang kabuluhan at walang kapararakan sa buhay natin, lalo na kapag dumarating ang Pasko. At ikalima na propesiya sa kanya na sinabi ng anghel na dapat maging reason ng ating kagalakan, na ito lamang ang Diyos na nagkatawang tao na isisilang ng isang birheng babae. Sabi nga sa verse 12 ng anghel doon sa mga pastol, itong palatandaan upang makilala ninyo siya. Makikita ninyo ang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Ano yung propesiya sa Isaiah chapter 7 verse 14 tungkol sa ating Panginoon? Sabi dito, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan.
maglilihi ang isang dalaga at magsisilang na isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Kaya tayo nagagalak dahil ang Panginoong Hesus ay nagpakababa at inabot tayo. Paano? Naging katulad siya natin para siya ay mamatay sa krus bilang nasaan yung kasalanan. Wala siyang kasalanan, nasaan nyo lang na kasalanan. Kasi kahit minsan hindi siya nagkasala. Alam nyo, tingnan ninyo yung bakit tayo dapat talaga magalak. Tayo mga tao, hindi natin nasunod ang mga utos ng Diyos, no? Kaya nga ang ating Panginoong Hesus, naging tao siyang katulad natin, una, upang sundin ang mga kautusan ng Diyos para sa atin. He obeyed it perfectly dahil kung wala makakasunod sa utos ng Diyos, wala na tayo, tapos na tayo. Dahil yun ang utos ng Panginoon Pagpapalain ko kayo kung masusunod niyo ang mga utos. Wala nga nakasunod So pinadala niya ang kanyang anak na naging taong katulad natin para sundin ang lahat ng utos ng Diyos. At tayo, hindi natin nasunod, paparusahan tayo dahil sabi nga ng Panginoon, sumpain ang mga hindi nakasunod sa kautusan. Kaya hindi lamang niya sinunod ang kautusan para sa atin. Siya rin ang kumuha ng kaparusahan. Sabi nga, ginawa siyang sumpa para tayo ay makalaya sa sumpa ng kautusan dahil hindi natin ito nasunod. Kaya nga ang tawag sa kanya dito, sabi nga ni Propeta Isaias, siya si Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. God with us. No? Hindi tayo iniwanan ng Diyos, inabot tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak dahil hindi natin siya kayang abutin. Kaya alam nyo, ito ang dapat na ikagalak natin. Purihin ang Panginoon. Sa Isaiah chapter 9, verses 6 to 7, sabi dito, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanyang pamamahala, at siya'y tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Alam nyo, kaya tayo nagagalak sa Kanya dahil yung sanggol na sinilang sa isang sabsaban para mamatay sa krus pagdating ng tamang panahon bilang ating substitute, kapag tayo ay nagtiwala sa Kanya sa pamamagitan ng pagsuko ng buhay natin at doon sa ginawa niya sa krus para tayo iligtas, meron tayong tinatawag na glorious destiny. Magkakaroon tayo ng maluwalhating pupuntahan o kahinatnan doon sa kanyang darating na kaharian na itatatag niya dito sa lupa. Alam niyo mga kapatid, kasi lahat ng kaharian dito sa lupa, ito ay mawawala. Ang mananatili lang magpawalang hanggan ay ang kaharian ng Panginoon. Kaya dapat tayong magalak kasi we have a glorious destiny, no? Dahil nga doon sa itatatag na kaharian ng ating Panginoon, dahil itong sanggol na ipinanganak 2,000 years ago, siya ay mamamatay sa krus, mabubuhay muli, aakit sa langit, upang maghari, magpakailan-kailan pa man sa kapayapaan. Kaya alam niyo mga kapatid, ito lang ang mga tanging dahilan bakit dapat tayong magalak. Kung meron pang ibang dahilan kung bakit tayo nagagalak, yan ay hindi galing sa Diyos. At mapupunta lang tayo sa malaking kapahamakan. Ikatlo, ano bang iniutos ng Diyos sa atin noong gabing ipinanganak ang Panginoon natin? Ibigay natin sa Diyos ang pinakamataas na kaluwalhatian, the highest glory, dahil pwede na niyang kalugdan ang taong makasalanan at bigyan ng kapayapaan kung magtitiwala lamang sa anak niya na isinilang. Alam niyo ba ito ang pinakamataas na pagluluwalhati sa Panginoong Hesus? Pakinggan natin ang sabi dito sa ating naging teksto sa Lucas chapter 2, verses 13 to 14.
Pagkatapos magsalita ng anghel, biglang nagpakita ang napakaraming anghel at sama-sama silang nagpuri sa Diyos. Sinabi nila, purihin ang Diyos sa langit. May kapayapaan na sa lupa. Kanino? Sa mga taong kinalulugdan niya. Sabi nga sa isang translation sa English, Glory to God in the highest, peace on earth to men to whom He is well pleased. Alam nyo, tayo, nagagalak tayo at binibigyan natin ng kalwalatian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagpupuri. Dahil sa pamamagitan lamang ng pagtitiwala sa anak niya, na tayo'y magkakaroon ng kapayapaan sa ating relasyon sa Diyos. Bakit? Dahil sa kabila ng tayo'y kanyang mga kaaway, tinanggap niya tayo sa pamamagitan ng pagturing sa atin na tayo ay pinawalang sala sa ating mga kasalanan at tayo naging matuwid sa kanyang harapan. Kaya hindi na tayo mga kaaway ang turing ng Diyos. Bakit? Dahil pinanumbalik niya tayo sa kanyang anak. Pinanumbalik niya tayo sa kanya sa pamamagitan ng kanyang anak. Yung dugo ng kanyang anak na ibinayad sa krus para sa ating kasalanan. Yun ang naging dahilan bakit na-reconcile tayo sa Diyos. Pakinggan natin ng Roma chapter 5, verse 1 and 2 at 6 to 11. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, meron na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kalwalatian. So verse 6, sapagkat noong tayo mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay, alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. So verse 9, kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas sa puot ng Diyos. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang yan, tayo nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Alam niyo ba mga kapatid, anong nagbibigay sa Diyos ng highest glory o pinakamataas na kalwalatian? Yung Kanyang napakasaganang biyaya sa ating ng mga makasalanan na tayo'y tinanggap bilang mga anak at kaibigan, na hindi na tayo mga itinuring na kanyang mga kaaway. Kaya kapag halimbawa ang Diyos, hindi ka nakaaway ng Diyos, may kapayapaan ka. Dahil hanggat ikaw ay tinuturing na kaaway ng Diyos, wala kang kapayapaan. Na ibig sabihin mga kapatid, magalak tayo, no? Luwalatiin natin ang Panginoon dahil ang Diyos hindi nagalit sa atin dahil doon sa ginawa ng kanyang anak sa krus. Kaya ngayon ang inaawit ng mga anghel no? Anong sabi nga dito, di ba? Glory to God in the highest. Pinakamataas na kalwalatian sa Diyos dahil meron ng kapayapaan sa mga tao kinalulugdan ng Diyos. Paano ka kalulugdan ng Diyos? Hindi dahil gumawa ka ng mabuti, kundi dahil nagtiwala ka lang sa ginawa ng kanyang anak sa pamamagitan ng pagsuko mo ng buhay sa Kanya. Ika-4 na inuutos ng Diyos sa atin noong gabing ipinanganak ang ating Panginoong Hesus, magtiwala lamang tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos tungkol kay Hesus nang maranasan natin siya sa buhay natin. Sabi dito sa Lucas chapter 2 verses 15 to 17, nang makaalis na mga anghel pabalik sa langit, nag-usap-usap ang mga pastol. Tayo na sa Bethlehem at tingnan natin ang mga pangyayaring sinabi sa atin ng Panginoon.
Kaya nagmamadali silang pumunta sa Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. At isinalaysay nila ang mga sinabi sa kanila ng anghel tungkol sa sanggol. Alam mo yung mga pastol, sila'y naniwala, sumampalataya, nagtiwala na yung sinabi ng anghel ay mensahe mula sa Diyos. Kaya nga nung naniwala sila na yung mensahe tungkol sa anak ng Diyos ay katotohanan, ang natagpuan nila ay hindi relihiyon. Ang natagpuan nila ay isang divine person, isang makalangit na persona. Kaya alam mo, kapag yung katotohanan tungkol sa Panginoong Yesus ay iyong tinanggap, hindi relihiyon na matatagpuan mo. Dahil ang relihiyon, hindi makapagbabago sa atin. Ang matatagpuan mo ay ang Panginoong Yesus na siya yung isang persona ng iisang Diyos na magbabago sa atin. Alam niyo mga kapatid, yung mga religious leader noong mga panahon yon, nasa kanila ang lumang tipan. At araw-gabi, sinasaliksik nila ito tungkol doon sa ipinangakong Mesiyas o yung tagapagligtas. Pero mapapansin ninyo, na-miss nila yung kapanganakan ng Panginoong Yesus noong gabing yon. Bakit? Kasi marami silang mga preconceived ideas sa isip nila tungkol sa darating na Mesaya. Palalayain tayo sa mga Romano. Tunay nga na tayo magiging sikat dito sa mundo. Payayamanin tayo. Hindi ba marami mga tao kaya lumalapit sa Panginoon? Hindi naman talaga kaligtasan ng ang hanap. Ang hanap nila, yung yumaman sila, maging masagana ang buhay nila. Yung ganun di ba? Kaya nga alam ninyo, yung mga religious leader nung gabing yun, hindi nila naranasan ang Panginoong Yesus. Alam niyo, maraming mga magagaling sa Biblia, no? Na kahit lahat ng itanong mo, nasasagot nila. Pero ito ang tanong, naranasan ba nila ang Panginoong Yesus? Alam mo, kahit na gaano ka kagaling sa Biblia, kung ang Biblia ay hindi ka ituturo sa Panginoong Yesus para magkaroon ng relasyon, hindi ka maliligtas, hindi ka mababago. No? Kaya nga yung mga religious leader noon hindi sila makapaniwala na ang Panginoong Yesus ang tagapagligtas. Dahil sabi nila, hindi ito nakapag-aral sa mga Bible school natin. Kaya nga minsan sabi nila, paano naging pastor yan? Hindi naman nag-Bible school yan. No? Tapos hindi sila makapaniwala na ang Panginoong Yesus ay isa lang ordinaryong karpentero, na ang mga magulang ay mga ordinaryong mahihirap na tao. Kaya hindi sila makapaniwala. No? Pero yung mga pastol, purihin ng Panginoon, anghel lang ang nagbalita, pero para sa kanila, sapat na yon para maniwala sila na ang mensahe tungkol sa Panginoong Yesus ay mensahe ng Diyos. Pakinggan natin mismo ang ating Panginoon sa 1 chapter 5 verse 39. Ano sabi niya? Sinasaliksik ninyo mga kasulatan, sa paniwalang doon nyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin, maski magbasa ka na magbasa ng Bible, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tuloy natin, ang mga kasulatang yan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Alam mo, ang Bible, ang luma at bagong tipan, kapag binasa mo ito, dapat itinuturo ka doon sa magbibigay ng buhay na walang hanggan, ang Panginoong Yesus. Kaya nasabi ko kanina, kahit magbasa ka ng Biblia, kung hindi ka ituturo sa Panginoong Yesus, ituturo ka lang sa mga apostol, mga propeta, sa mga magagaling sa Bible, wala kang kaligtasan. Tandaan natin yan. Kung ating susuriin, ang mensahe ng anghel ay tungkol sa isang tagapagligtas na pinanganak nung gabing yun, na nagbunsod sa mga pastol na hanapin hindi doktrina kundi persona. Alam niyo yung mga pastol, sila'y naniwala, nagtiwala, hindi sila nagdebate kung yung sinabi ng anghel ay totoo o hindi. Nagtiwala lang sila na yung sinabi ng anghel ay salita ng Diyos. Kaya nga, hinanap nila si Kristo, hindi reliyon. Nakakalungkot, maraming mga tao na ang hinahanap reliyon. Papasok sa isang reliyon, pag hindi nila nagustuhan, magpapalit. Isang araw, narinig ko sa YouTube na yung dating comedian ba, na
Naghahanap daw siya, palipat-lipat siya ng reliyon, at natagpuan daw niya yung tunay na reliyon. Napunta siya doon sa isang tao na matalino sa Biblia, na para sa kanya yun na raw ang totoo. Alam niyo mga kapatid, kapag ang narinig mo ay purong salita ng Diyos at ang itinataas ay si Kristo lamang, hindi ang gawain, hindi ang pastor, ikaw ay dadali ng Holy Spirit kay Kristo, hindi sa relihiyon, kundi sa isang relasyon. No? Kaya alam nyo na meron tayong bagong tipan ngayon eh. Ang trabaho nito ay ituro tayo kay Kristo, hindi para magkaroon ng relihiyon, kundi para magkaroon ng relasyon sa Diyos sa pamamagitan niya. At ikalimati kahuli na ano bang tinuturo ng Diyos sa atin noong gabing ipinanganak ang ating Panginoong Yesus? Maging dahilan ng pagpupuri natin sa Diyos na naranasan natin si Kristo sa buhay natin. Dahil sa mga katotohanang narinig natin sa Biblia na ating pinagtiwalaan. Balikan natin ang Lucas chapter 2 verses 18 to 20. Sabi nga dito, nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga apostol. Mga pastol, Pero iningatan ito ni Maria sa kanyang puso at pinagbulay-bulayan ang lahat ng ito. Bumalik sa parang ang mga pastol na labis ang pagpupuri sa Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita na ayon nga sa sinabi ng anghel. Kaya alam niyo mga kapatid, huwag mong ibase yung kagalakan mo sa mga material na bagay. No, hindi lamang tuwing Pasko. Kasi sabi nung iba, kapag yumaman ako dun sa hanap buhay ko, totoo itong relihiyon na to. Hindi po. Huwag mong ibase sa mga material na bagay. No, kasi alam mo, masisiphayo ka lang, madidisappoint ka lang. No? Dahil yung mga yun, kapag yun ang pinagbatayan mo, lahat yun ay mawawala. It will come to nothing. Dapat mong ibatay ang iyong pananampalataya sa katotohanan na ang ating Panginoong Yesus ay ipinanganak 2,000 years ago bilang katuparan ng pangako ng Diyos na tayo iligtas mula sa impyerno at sa lawa ng apoy kung tayo ay magtitiwala sa Kanya para tayo ay maligtas. Pag sinabi nagtitiwala ka, sinusuko mo ang buhay mo. Yung mga nagsasabi nagtitiwala pero hindi sinusuko ang buhay, hindi talaga totoo nagtiwala yun. Kung ating papansinin, yung mga shepherds, yung mga pastol, bumalik doon sa doon sa kanilang mga kawan. Anong ginagawa? Puro pagpupuri sa Diyos dahil sa kanilang narinig at nakita na pinahayag ng anghel sa kanila. You know, they believe what they have heard. That is why they experienced Jesus. Ganun din sa ating panahon ngayon. Kung magtiwala ka sa pangangaral tungkol sa ating Panginoong Yesus lamang, na siya'y namatay para sa iyo sa krus at nabuhay maguli para ikaw ay mapawalang sala, dahil sa kanyang kamatayan, binayaran lahat ng kasalanan mo para hindi mo na pagbayaran pa sa impyerno sa lawa ng apoy. Alam mo, mararanasan mo ang Panginoong Yesus, no? Katulad nitong mga pastol. Kaya naranasan nila ang Panginoong Yesus. Alam ba ninyo ang tunay na pananampalataya? Hindi yung naniwala ka doon sa pinangaral sa iyo pagkatapos wala kang naranasan. Sabi nga dito, yung mga shepherds, they believe what they have heard. That is why they experienced Jesus. Narinig nila at nakita nila ang Panginoong Yesus. Hindi sila nagagalak, nagpupuri sa Diyos dahil pinayaman sila ng Diyos o yung kanilang mga problema ay nilutas ng Panginoon. Pero sila'y nagkaroon ng katiyakan ng gabing yun na sila ay pupunta sa langit at mararanasan ng buhay na walang hanggan. Dahil yung pinakahihintay na tagapagligtas, ang ipinangakong Mesiyas, ang Emmanuel na Diyos na sumaatin, ay ipinanganak para ganapin yung kanyang misyon na binigay ng Diyos na mamatay sa krus para bayaran ang kaparusahan ng ating kasalanan at mabuhay muli mula sa mga patay para tayo mapawalang sala. Kaya nga alam niyo mga kapatid, ito ang dahilan bakit tayo
ay napupuspos ng kagalakan. Wala nang iba. Hindi ka nagagalak dahil maganda yung church building nyo o malaki ang tithes and offerings nyo paglinggo. Hindi ka nagagalak dahil magaganda mga instrumento nyo o yung pastor ninyo ay magaling mag-preach. Hindi yun. Kaya ka nagagalak dahil may Kristong ipinanganak na namatay sa krus at nabuhay muli upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa aking pagtatapos, hayaan yung tayo ay ma-remind ni Pablo na apostol sa kanyang sulat sa iglesia sa Colosas. Sabi ng Colosas chapter 4 verses 5 to 6, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at samantalay ninyo ang lakat ng pagkakataon na maibahagi ang pananampalataya. Kung nakikipag-usap kayo sa kanila, gumamit kayo ng mga kawili-wiling salita para makinig sila sa inyo. At dapat alam nyo kung paano sumagot sa tanong ng bawat isa. Alam nyo mga kapatid, huwag nating hatulan ang iba kung pinagdiriwang nila ang Pasko. Kasi hindi naman tayo inuutosang maging panatiko kundi maging matalino. Hindi yung ugali natin, ayaw namin yan dahil tinuro ng pastor namin na yung palang Pasko, pagano yan. Huwag ganon. Ang Panginoong Hesus nga, pag iniimbitahan ng mga hindi mananampalataya, pumupunta ang Panginoong Hesus para maipahayag niya ang kaligtasan. Kaya huwag tayo maging mga panatiko, kundi maging matalino tayo. Itong Kapaskuhan na ito na sinasabi nila, samantalahin natin ang pagkakataon na ibahagi ang magandang balita tungkol kay Kristo na ipinanganak 2,000 taon na nakakaraan. Bago kayo magsalo-salo sa Noche Buena, sa Bisperas ng Pasko, kasama mo yung mga mahal mo sa buhay, bago ka manalangin para sa pagkain, ay ibahagi mo muna. Maikli lang, huwag naman mahaba. Huwag naman kayo mag-preach, baka mamaya nagpipreach ka, sabihin ng mga kamag-anak mo, o sige, habang nagpipreach si Pulano, sige tayo kumain na. Huwag ganun. Maikli lang. Bago kayo kumain, bago mag-pray, bago kumain, ibahagi mo sa maikling mga pananalita ang tungkol kay Kristo, bakit siya ay ipinanganak. Alam nyo, huwag kayong matakot na ibahagi ito dahil hindi naman kayo nagliligtas sa mga mahal mo sa buhay. Ang Diyos ang nagliligtas sa kanila. Sa paano? Sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol sa kanyang anak na ibinabahagi mo. Hindi dahil sa iyo, kahit hindi ka magaling magsalita, basta't ang ibinabalita mo, yung magandang balita, ang Diyos kayang iligtas ang mga mahal mo sa buhay. Dahil, ang sabi nga sa Biblia, ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang tao at gawing matuwid ay nandun sa mabuting balita. That is the power of God to save to anyone who believes. Dakilang Ama, maraming salamat po. Sa pagpasok na naman ng buwang ito, hayaan mo po na kami na inyong mga anak na tunay na alam ang katotohanan tungkol sa pagsilang ng anak mo. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na huwag kaming matakot, huwag kaming matungo, huwag kaming mahiya, o huwag namin ikahiya ang aming pananampalataya, kundi ito'y ibahagi namin dahil naniniwala kami na ang mga tao tulad pagmahal na araw, bukas ang kanilang puso tungkol doon sa pagsilang ng Panginoong Hesus. Gamitin mo kaming mga matatalinong instrumento, hindi mga panatiko, upang sa aming pagbukas ng aming mga bibig, hayaan mo maging kawili-wili ang mga sasabihin namin. At tulungan mo kaming masagot ng buong karunungan ninyo kung meron man silang mga katanungan sa amin. Ama namin Diyos, marami pong salamat. Ito pong aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen at Amen.
bago ako tuluyang magtapos ay nais kong pasalamatan lalo na po yung mga kapatiran natin na nasa ibang bansa na sila ay patuloy na sumusuporta at nagbigay tulong para doon sa mga kapatid natin at sa mga taong nabahaan nitong nakaraang bagyong Ulysses. Naway pagpalain kayo patuloy ng Panginoon at palaguin pa ang inyong pag-ani ng mga blessing upang sumagana ang inyong paghahasik. At sa mga kapatiran na tunay po na nagkaisa na tumulong para ibalot po yung pong mga relief na binigay po sa mga tao. Sa totoo po, sa biyaya ng Panginoon tayo po ay so far ay nakapagbigay na ng tulong sa 160 na pamilya po. At madadagdagan pa po dahil may mga dumarating pa po na blessing. Salamat po sa ating mga kapatid. At sa mga kapatiran natin na nanalangin, tunay po na ako'y nagpapasalamat, pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat din po doon sa mga kapatid namin tulad ni RJ, si Rodison, at si kapatid natin na Deliosa. Nagpapasalamat kami sa Diyos sa kagalingan na tinamo ninyo. At salamat din sa pagkakaisa ng mga kapatiran na ipanalangin sila. Tunay po na kami nagpapasalamat sa inyo ng mga tumunghay sa programang ito, sa broadcast ng Montalban Community Church of Jesus Christ. Patuloy namin kayo inaanyayahan pag Miyerkules po alas 7 ng gabi, yung pastor natin, si Pastor Andrew Bocarile, ay nagtuturo ng pundasyon tungo sa pundasyon ng kaligtasan. Tayo po ay mag-tune in para magkaroon tayo ng karunungan tungkol doon sa kaalaman sa kung paano iniligtas ng Diyos ang tao. Ganun din naman, meron po tayong prayer meeting sa Zoom online tuwing alas 8 po ng gabi tuwing Biyernes. Kayo po inaanyayahan po namin at tayo po ay manalangin, maraming mga burden na ilalagay ang Panginoon sa ating mga puso na ating idulog sa pananalangin. At huwag po natin kaligtaan tuwing linggo po, alas 9 ng umaga, ang broadcast po ng salita ng Diyos para po sa lahat. Hindi lamang sa mga kapatiran, kung maaari po ito ay i-share natin, mag-watch party po tayo dahil ang mensahe namang ito hindi lamang po sa mga Kristiyano, pati doon sa mga hindi pa mananampalataya. Kaya po ay aming inaanyayahan at maranasan ang biyaya. At habag ng Panginoon, hindi dahil naging mabuti tayo o hindi dahil tayo ay nasunod natin ang utos, wala naman po nakasunod sa atin, kundi dahil ang Diyos po ay mahabagin at ang kaligtasang ibinibigay niya ay regalo. Ito'y walang bayad po, libre sa mga taong magtitiwala lamang kay Kristo sa pamamagitan ng pagsuko ng kanilang buhay. So, magandang umaga po sa lahat at bago po ako magtapos, hayaan po ninyo na mag-invoke po ako ng blessing sa lahat po. Mga nasa malapit, nasa malayo man o nasa ibang bansa man kayo, sumainyo ang pag-ibig ng Amang Diyos, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, at ang pagsama ng banal na Espiritu, ang Espiritu ng kapayapaan, araw-araw sa lahat ng araw ng buhay natin. Amen. Magandang umaga po sa inyo. Sa Diyos po ang papuri at kalwalhatian.